Hi mga mi! Welcome to my mini vlog. Maaga nga kaming nagising ngayon kaya maaga ko naasikaso itong mga bata. Napakain ko na sila at naliguan ko na rin itong bunso. Nakapagligpit na rin ako ng higaan namin dito sa sala. Dito kasi kami sa sala natutulog gawa ng medyo mainit sa kwarto. Hindi ko na nga na-videohan yung mga ganap ko kanina gawa ng itong panganay ko. Nangihiram ng phone at manonood daw siya ng video. Wala kasi kaming TV dito sa bahay. At yan, videographer nga yung panganay ko ng mga oras na yan. At itong isa naman ay nagpapakyut pa. At ayan, pinapatulog ko nga lang muna itong bunso para naman makagawa pa ako ng ibang trabaho ko dito sa bahay. At nang mahimbing na nga yung tulog niyan, dinako ko na agad itong kusina namin dahil ayan, tingnan niyo naman, napakakalat, di ba? Bago nga kami kumain kanina, sabi ko pa sa panganay ko, kakain na, alam na ha, no phone. Kaya binigyan niya na sa akin. Buti na nga lang pagtapos niyang kumain, hindi na siya nanghiram pa ng cellphone. Sabi ko, mag-video muna si mama. Ang sagot niya naman, sige, babantay ko na lang si bebe. At ayan, habang nagbi-video at naglilinis nga ako dito, panay nga yung silip ko sa sala dyan. Kasi sabi ko, Kuya, si Riley ha, tingnan mo. Sagot niya naman, opo, tingin ko lang siya, bantay lang naman ako dito. Kaya yan, tuloy-tuloy lang ako nagtatrabaho dyan. At ayun nga, panay-panay pa rin yung silip ko. Ay nako, ayan, di ba? Anak pa more. Ito yan, tinatanggal ko nga lang muna tong mga pinggan sa tauban ng plato para may arrange ko na at makapaghugas naman ng bagong hugasin. Pasensya na sa tauban ko ng plato, takip lang yan ng balde, hindi pa kami aesthetic ngayon. Di ba, pag yumaman kami, magiging aesthetic na din kami. Ito yung arrange ko nga lang muna tong mga pinggan na nahugasan. Nakita nyo naman, may lagayan pa ng ice cream dyan. Huwag kayong mangkok namin yan. Huwag kayong mag-alala kasi pag kumita tong pagbablog ko dito, makakakita na rin kayo ng mga aesthetic na gamit dito sa bahay. Ambisyosang pala nga talaga. Eto yan na nga, agad-agad ko na nga hinugasan tong mga plato namin. Tingnan nyo nga at meron pa kaming Pepsi na baso. Pasensya na nga pala at medyo madilim dito sa bandang kusina namin. Wala pa kasi akong DIY na ilaw dyan para kitang-kita naman tong lababo namin. Meron naman siyang ilaw pero sa bandang lutuan lang. Ayan na nga, hinuhugasan ko na tong tauban namin ng plato. Huwag kayong gold yung kutsara namin. At habang naghuhugas nga ako dyan, panay-panay pa rin ang silip ko sa sala at panay-panay ako paalala kay kuya na, Kuya, si Riley, pakitingnan. Sabi niya naman, oo po, titingin ko nga lang si Riley. Ito nga lang nakakatuwa dito kay kuya kasi kahit 4 years old pa lang siya, nabibilinan ko na talaga siya. Medyo makulit lang talaga. Pero pag medyo may topak naman siya, ayun, nakikinig naman siya at nauutusan. Madali lang din talagang utusan si kuya pagdating kay Riley dahil kita niya naman sa bawat video. Lagi yung nakatabi at nakakiss sa bebe dahil sabi niya nga sobrang love na love niya daw talaga ang bebe Riley. Minsan nga pagising si bebe, lagi ang kinakausap ng kuya, lagi niyang sinasabi na, Baby, alam mo, sobrang love kita, nasa tiyan ka pa lang ni mama. Di ba? Sobrang sweet. Sobrang sweet talaga yan si kuya kahit na napakakulit. At itong Jake naman ay walang pakialam, walang ka-sweet-sweet sa katawan. Pero sa kanilang dalawa naman, si Jake ang madaling pagsabihan at sawayin. Si kuya naman ay sobrang pasaway talaga. Pero yun nga, sweet naman siya. At ayun na nga, pinanasan ko na rin at nilinis itong lababo namin para naman kahit hindi aesthetic yung mga gamit namin, at least maputi yung lababo namin. Charot! At nang matapos na nga akong maglinis dyan, pinuntahan ko na rin tong kalan namin. Pinunas-punasan ko na rin ito para naman hindi madaling kalawangin. Una ko nga palang pinupunasan ng basayan at agad kong sinusundan ng tuyong basahan para naman hindi siya mabilis kalawangin kasi nga medyo mumurahin lang tong kalan namin. Wala kasi kaming pambili ng mamahalin. Ganyan ko nga lang din dinisan tong bakal at parang plato nitong kalan namin. Pinupunasan ko lang muna siya ng basa para matanggal yung mancha sa gilid-gilid niyan at tapos susundan ko siya agad ng tuyong basahan. Kahit nga mumurahin lang yung kalan namin na yan, tuwang-tuwa ako dyan nung nabili namin yan kasi sabi ko, nagkaroon din tayo ng gamit na hindi galing sa hulugan. Bago nga namin mabili itong kalan, yung gamit namin, yung beauty na galing kay mama. Sa sobrang tagal namin gamit yun, baka pag sinuli ko kay mama, sabihin ni mama, sayo na yan.
At ayun, saglit nga lang ako nawala. Ganda na agad yung itsura ng sala namin. Kamot ulo na lang talaga. Talagang pag may bata sa bahay, kahit anong linis gawin mo, anong ligpit gawin mo, hindi yan magtatagal. Ayos mo, Kabi. Nagsasali lang ng alcohol yan. Dumating nga yung parcel ng kapitbahay ko dyan sa taas. Sabi daw ay ipa-receive daw muna dito sa baba. Kaya nireceive ko na rin. At ayan, inaayos ko lang din tong mga gamit ng bata. Kakaayos ko lang yan. Ganyan na naman yung itsura. Sabi ko nga sa inyo mga mi, segundo ko lang malingatan yan. Nakalabas na naman yung mga laman yan. Ayun nga't pinunasan ko lang ulit to ng wipes kasi may mga natapon na pulbo. Paano ba naman kasi itong mga junakis ko? Ubod ng kako-cute. Pakurot nga! Agoy! Ayun nga't isa-isa ko na rin binalik ulit yung mga laman nitong basket na to. Para naman mamaya mailalabas ulit yung mga anak ko. Ayun nga, tinutulungan pa ako nitong isa na to. Kunyari ka pa, Jake. Tatanggalin mo rin ulit yan. Ayun nga, dyan ko nga lang nilalagay din kasi yan. Ako rin naman kasi isa ring pasaway. Alam na nga may mga batang makukulit. Dyan pa sa mababa nilalagay. May pinagmanahan yata yung mga anak ko. Sabi siguro ng mga anak ko, makulit ka mama, dyan lang dyan mo nilalagay yan, ikakalat namin ulit yan. At ayan nga, habang tinutupi ko tong ibang na-harvest ko galing sa sinampay ko may mga bata dyan na nakikisali na naman. Ito nga, ayan na naman, inatake na naman si kuya ng kaswitan. May tinuturo nga lang ako na gamit yan. Sabi ko, pakikuha yun. Tinuturo ko ng uso ko, agad naman akong hinalikan. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga mi, ubod yun ng kaswitan. Ito namang isa, pakita ng noon yung. Oops, hindi ko tinulak yun natisod yan. O diba? Balik siya ulit. May mga natira pa nga akong sinampay dyan. Inuna ko lang munang itupi ang mga natuyo na. Para konti na nga lang yung tutupiin ko pa. At ayan, habang nagtutupi nga ako, nagkakantahan lang kami dyan ng panganay ko. At ayan, may nagtatakbo-takbo. Padaan-daan sa camera. At ito naman, mahimbing pa yung tulog niya. GY ship kasi yan. Kita naman sa mata ko, diba? Damay niyo na rin yung haba ng leeg ko. Mahina kasi talaga ako sa puyatan mga may. Pag ako napupuyat talaga bumabagsak yung katawan ko. Kaya yung dating matabang katawan ko, ayan, medyo numipis-nipis naman siya ng konti. At ayan nga, may dahan-dahan ng tumatabi sa akin na makulit dyan. Sabi ko pa nga, kuya baka maipit mo si bebe Nilingon niya pa, sabi niya, hindi naman, dahan-dahan lang ako sabi yung pang ganun, talaga naman. Tuwang-tuwa ngayon sa pagmumukha niya dyan. Siya, yun na nga lang muna misa ngayon. Dahil liliguan ko pa isa-isa tong mga itlog ko dito, madali ang ligo lang to dahil nga walang may iiwan sa isa. Thank you for watching!